Sundan mo ako hanggang sa makapasok ka sa aking papasukan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Abu Dhar kahit isang kisap mata sa buong gabing iyon dahil sa kanyang matinding pananabik na makita ang propeta sallallahu alaihi wasallam at makinig sa mga salita ng revelasyon. Kinaumagahan, sinundan niya ng malapitan ang mga yapak ni Ali hanggang sa marating nilang harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at doon narating na nila ang propeta, at ang unang bumati ay ang si Abu Dhar radhiyallahu anhu, at bumati siya ng Assalamualaikum ya Rasulullah. Sumaiyo ang kapayapaan o sugo ng Allah, bati ni Abu Dhar. At nagsalam din pabalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman si Abu Dhar ang unang bumati sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ng pagbati ng Islam. Pagkatapos nito, lumaganap na ang pagbati at naging pangkalahatang gamit. Sa kanya pala nagsimula. Pagsalam. Tinanggap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Dhar radhiyallahu anhu at inanyayahan siya sa Islam. Binanggit niya ang ilan sa mga talata ng Quran para sa kanya. Di nagtagal, binigas ni Abu Dhar ang shahada. Nag-shahada din siya. Noong mga oras na iyon, siya din ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Sa gayon ay pumasok sa bagong relihiyon nang hindi man lang umalis sa kanyang lugar bilang Pagkatapos noon ay nanatili ako kasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, at tinuruan niya ako ng Islam at tinuruan akong magbasa ng Quran. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong sabihin kahit kanino sa Makkah ang tungkol sa iyong pagtanggap sa Islam. Pero tinanong pa rin siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung tagaan siya. Taga saan siya? Nung tinanong siya ng propeta, sabi niya, ako ay taga Gifar. So namangha ang propeta, Gifar! Kasi yung mga lugar pala na yun, talagang mga nakatira doon ay mga bandido. Tapos nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan din. Maliban lang kay Abu Dhar radhiyallahu anhu. Sa kanya na nasa kamay niya ang aking kaluluwa, hindi ako aalis sa Makkah hanggat hindi ako pumupunta sa Sagradong Mosque at ipahayag ang panawagan ng katotohanan sa gitna ng Quraysh. Ang panata ni Abu Dhar. Yung tapang ni Abu Dhar, kahit wala siya kakilala, talagang gusto magpakilala. Nanatiling tahimik ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pumunta ako sa moske. Ang mga Quraysh ay nakaupo, nag-uusap. Pumasok ako sa gitna nila at sumigaw ako ng buong lakas. O tao ng Quraysh, ako ay sumasaksi, walang ibang Diyos kundi si Allah. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sugo ni Allah. Ang aking mga salita ay nagkaroon ng agarang epekto sa kanila. Tumalon sila at nagsabi, kunin ninyo ang isang taong ito at na tumalikod sa kanyang relihiyon. Sinugod nila ako, sinimulan nila bubugin ng walang awang. Malinaw na balak nila akong patayin. Ngunit kilala ako ni Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ang tiyuhin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yumuko siya at pinotrektahan ako mula sa kanila. Sinabi niya
sa kanila, "Kawawa kayo, papatayin ba ninyo ang isang lalaki mula sa tribo ng Gifar na ang inyong mga karaban ay kailangang dumaan sa kanilang teritoryo?" Pagkatapos ay pinalaya nila ako, bumalik ako sa propeta sallallahu alaihi wasallam, at nang makita niya ang aking kalagayan, sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ninyong ipahayag ang inyong pagtanggap sa Islam?" "O sugo ng Allah," sabi ko, "ito ay isang pangangailangang nararamdaman ko sa aking kaluluwa at tinupad ko ito." Grabe, "Pumunta ka sa iyo," sabi na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "pumunta ka sa iyong kababayan." Utos niya sallallahu alaihi wasallam, "At sabihin sa kanila ang iyong nakita at narinig. Anyayahan sila kay Allah, marahil ay bibigyan sila ng kabutihan ni Allah sa pamamagitan mo at gantimpalaan kaniya sa pamagitan nila. At kapag narinig mo na ako, ay lumabas sa hayag, lumapit ka sa akin." Umalis ako at bumalik sa aking mga kababayan. Lumapit sa akin ang aking kapatid at nagtanong, "Ano ang iyong ginagawa?" Sinabi ko sa kanya, "Ako ay naging isang Muslim at naniniwala ako sa katotohanan ng turo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ako tututol sa iyong relihiyon. Sa katunayan, ako rin ngayon ay isang Muslim at mananampalataya." Sabi niya, "Pareho kaming pumunta sa aming ina noon at inanyayahan siya sa Islam." At ang karamihan din sa kanyang tribo, halos lahat ay nagbalik loob sa Islam. At ang mga tao nga sa Madina dati, sila ay namangha kasi ang daming kamilyo, mga kabayo, mga tao na palapit sa Makkah. Yun pala ay ang mga tribo ni Abu Dar. Pumunta sila doon. "Wala akong anumang pagkasuklam sa inyong relihiyon, tinanggap ko rin ang Islam," sabi niya. Mula sa araw na iyon, ang pamilyang ito ay mga mananampalataya at lumabas ng walang pagod upang anyayahan ang Gifar kay Allah at hindi tumigil sa kanilang layunin. Kalaunan, maraming tao ang naging Muslim at ang sama-samang panalangin ay naitatag sa kanila. Sabi ni Abu Dar radhiyallahu anhu, ay nanatili sa kanyang disyerto hanggang sa matapos pumunta ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, at ang labanan sa Badar, labanan sa Uhud, labanan sa Khandaq ay naipag sa wakas. Hiniling niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na maging personal na tagapaglingkod. Pumayag ang propeta sallallahu alaihi wasallam at nasiyahan sa kaniyang pakikisama at paglilingkod. Minsan ay mas gusto niya si Abu Dar radhiyallahu anhu kaysa iba, at sa tuwing makakasalubong niya ito, tinatapik at nginingitian niya ito sallallahu alaihi wasallam at ipinapakita ang kaniyang kaligayahan. Pagkatapos ng pagkamatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na matiis ni Abu Dar radhiyallahu anhu na manatili sa Madina dahil sa kalungkutan at sa kaalamang wala nang makakasama sa kaniyang mga gabay. Kaya't umalis siya patungong disyerto ng Syria at nananatili roon noong panahon ng kalipa nina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu at Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Sa panahon ng kalipan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nanatili siya sa Damascus at nakita niya ang pagmamalasakit ng mga Muslim sa mundo at ang kanilang matinding pagnanasa sa karangyaan. Nalungkot at nasuklam siya rito, kaya hiniling ni Uthman radhiyallahu anhu na pumunta siya sa Madina. Sa Madina, pinupuna rin niya ang paghahangad ng mga tao ng mga makamundong bagay at kasiyahan, at pinuna rin niya ang kanyang pag-alipusta sa kanila. Kaya naman inuutos si Uthman radhiyallahu anhu na pumunta siya sa Rubda, isang maliit na nayon malapit sa Madina. Doon siya nanatili, malayo sa mga tao, tinalikuran ang kanilang pagkahumaling sa makamundong bagay at pinanghahawakan ang pamana ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang mga kasama naghanap ng walang hanggang kapayapaan. Mga kasama na paghahanap ng walang hanggang tahanan sa kabilang buhay kaysa panandali ang mundo ito. Minsan, isang lalaki ang bumisita sa kanya at nagsimulang tignan ang laman ng kanyang bahay, ngunit natagpuan itong halos walang laman. Tinanong niya si Abu Dharr radhiyallahu anhu, nasaan ang iyong ari-arian? Ang lupit ang sagot niya dito. Mayroon kaming bahay doon. Ibig sabihin ay sa kabilang buhay. Sabi ni Abu Dharr, kung saan ipapadala namin ang pinakamahusay sa aming mga ari-arian. Lupit. Naunawaan ng lalaki ang ibig sabihin. At sinabi, saglit lang kami, naiiyak ko yun. Ngunit dapat ay mayroon kang ilang ari-arian hanggat ikaw ay nasa tahanang ito. Hindi kami iiwan ng may-ari ng tahanang ito, sagot ni Abu Dharr. Nagpatuloy si Abu Dharr sa kanyang simple at matipid na buhay hanggang sa huli nang magpadala ang Amir o pinuno ng Syria ng 300 dinar kay Abu Dharr radhiyallahu anhu upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ibinalik niya ang pera at sinabing, hindi ba nakikita ng Amir ng Syria na may lingkod na mas karapat-dapat dito kaysa sa akin? So, yun, hindi niya tinanggap yung tulong ng Amir ng Syria. Si Abu Dharr ay sa madaling kwento, siya rin ay pumanaw na. Siya ay nilibing sa Rabda, Saudi Arabia. Naway ang nagpalibing sa kanya ay si Abdullah ibn Mas'ud. Naway malugod ang Allah kay Abu Dharr al-Gharafi radhiyallahu anhu at gantimpalaan siya ng pinakamahusay na gantimpala. Amin. Hanggang dito na lang ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.